Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Ginang ikaw at ang kahaya-hayang hirap, ipaninyo ang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres, na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at gayoy napapawalan sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawag ng mga tao ang hindi sila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makikipakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ng naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy sa pag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap, yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sumunod kayo sa akin at kayo aking gagawing katambal ko sa tungkulin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay November 30 at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa 12 apostol, si Apostol San Andres. At ngayon din ang huling araw para sa buwan ng Nobyembre, huling araw para sa panahon na tinatawag nating mga karaniwang panahon. Mamayang gabi, magta-transition na tayo. Papunta na tayo sa panahon ng Adviento. So, yung ating po mga dinadasalan para sa loob ng isang buwan, no? Yung mga kaluluwa, yan naman ay mapapalitan na ng ating Advento o korona ng Advento o Advent wreath. So, bago po natin ipagpatuloy ang pagninilay para sa ating Ebanghelyo, atin po munang balikan ang mga salitang iniwan sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, ang sabi sa atin, nung kanya pong ipakita at ipaliwanag, no, habang ang mga tao ay nasa templo, naguhulog ng kanilang mga handog para sa templo, mayroong mayaman at mahirap. So kanya pong binigyan ng pansin at pinahalagahan yung ibinigay ng mahirap, no, yung babaeng balo. Dahil ang sabi niya, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng babaeng iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Na pinaalala na sa atin, no, na kapag ang isang tao marunong magtiwala sa Diyos, hindi siya matatakot magbigay, lalong-lalo na hindi siya matatakot na mawalan. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, na kung paano yung ating mga pinangahawakan sa mundong ito. So, pinansin kasi ng mga tao, ang ganda ng templo, yung mga palamuti, mga mamahaling mga bato, na uuwi na lang doon sa mga external, no? Yun na lang kanilang hinahangaan. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, kaya sabi niya, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. So kung ano man, no? Sakit, kawalan ng pera,
kawalan ng kasama sa buhay, mga responsibilidad, pagtiisan natin ito hanggang sa dulo. Kasi kapag, di ba po, kapag ang isang tao ayaw na magtiis, kanino kakapit? Sa tao. Kanino kakapit? Sa mga bagay sa mundong ito. At hindi na tayo umaasa sa Diyos. Nung Huwebes, ang sabi naman niya, matapos na iliwanag yung mga chaotic events na mangyayari bago dumating ang anak ng tao, sabi niya, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo. Imbis na matakot, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Tandaan po natin ulit, mga kaguluhan, and then darating ang Diyos. Darating si Jesus. Hindi dumating si Jesus, kaya nagkagulo. Kundi may kaguluhan, kaya darating si Jesus. Kahapon, ang paalala naman sa atin, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula, hindi mababago, hindi mababawasan, mananatili. Ang salita ang mananatili. At matutunghayan din natin ano ba itong salitang ito sa mga susunod na araw. Dahil ang salita at si Jesus ay isa. Ang salita na nagkatawang tao. At ngayon, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Apostol San Andres, ang sabi niya na kanyang tinawag, ni Jesus ang magkapatid at yung parang unang apat na alagad. At agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Isa lamang po si San Andres na nanatili, iniwan ang lahat ng mga kinakapitan ng tao, ang kanilang hanap buhay, kanilang pinagkakakitaan, maging ang kanilang buhay ay iniwan nila sa pagsunod kay Jesus. Sa pag-iwan ni Andres ng dating buhay mula nga sa pangingisda kung saan lamang dagat ang kanyang hinuhuli, matapos siyang tumugon kay Jesus, siya ngayon ay mangingisda ng mga tao, mamamalakaya ng mga tao. At pumunta sa iba't ibang lugar kung saan doon din niya pinagtiisan ng labis ang pagpapahirap sa kanya. Pero ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kanyang tagumpay. Dahil sa kanyang pananampalataya, nanatili siya kay Kristo. Yan nawa, sa pagdiriwang natin ngayong ito ng kapistahan ni San Andres, mapagnilayan din natin na tayong lahat din ay tinatawag ni Jesus. Tinatawag tayo sa kung ano man na may mga bagay, pangyayari sa buhay natin na kailangan din nating iwan. Kasi hanggat di natin yan iniiwan, hindi tayo lubusang makakasunod kay Kristo. Hindi natin maibibigay yung 100% na kinakailangan para kay Kristo. Diba yung parang may mga sinasabi nga tayo, hindi tayo makalet go. Hindi natin maiwan yung buhay natin na komportable kasi okay na tayo. Hindi nga natin maiwan yung mga bagay na akala natin mga nagpapasaya sa atin. Tao man yan o bagay man yan. Maging sa lugar, Maging sa lugar na yung iba tinatawag para sa ibang lugar, pero dahil ayaw mo nang umalis dito, komportable ka na dito, hindi tuloy tayo nagmamature, hindi tuloy tayo lumalago pagdating sa usapin ng pananampalataya. Nawa, sa tulong ni San Andres, magkaroon din tayo ng lakas na tumugon sa panawagan ni Jesus. Amen?
Magsitayo ang lahat. Ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya sa mga tao naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patutuo ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya'y naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay ay inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magpapalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pag-asala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadyanan kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mayupo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, pagkukulan natin ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling,
kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Paalala po sa pagtatapos ng ating pagdarasal sa mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay para sa buwang ito. Hindi ibig sabihin ay hindi na natin sila ipagdadasal araw-araw. No? Sa tuwing kayo po ay magsisimba, nawa ay isa isip, isa puso po na ipagdasal ang kaluluwa ng ating pong mga kakilala na yumao, lalong-lalo na ang mga nasa purgatorio, na nawa sila ay matapos na doon sa purgatorio at makapasok na sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,